Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead. Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay plinadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan. Madaling araw na lamang ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami raw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimento sa EDSA ngayon ay definisyon of poor governance ng Marcos Jr. government. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalyang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Willard, tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit sa kabilayan ng kanselado ring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulla at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang ombudsman sa palasyo. Pero walang sagot sa atin ang Malacanang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard. Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag
ukol sa mga nangyari ngayong araw. Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagpulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tungkol dyan. Willard. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.